What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button. At huwag mong kakalimutan na isama ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Gutom na ako. Ayoko pang mamatay. Ako si Leo at ito ang aking kwento. Meron akong dalawang kaibigan na nagngangalang Franco at Romeo. Simula ng pagkabata namin ay madalas ko na silang makasama. Paminsan sa paglalaro, pero madalas sa hanap buhay. Halos pare-pareho ang sitwasyon ng mga buhay namin. Mga anak mahirap. Kaya sa maghapon, imbis na tumuto kami sa paglalaro, ay humahanap kami ng pagkakakitaan. Swerte lang kami ng konti ni Romeo dahil itong si Franco ay ulila ng lubos. Nakilala namin siya noong mga 12 anyos kami. Sa totoo lang, naaawa talaga kami sa kanya kasi wala naman siyang ibang mapupuntahan. Yung mga time na yon ay wala pa kaming kakayahan para kupkupin siya. Panigurado naman na hindi papayag ang mga magulang namin ni Romeo na sa bahay namin patuluyin itong si Franco. Tinulungan na lang namin siya na magtayo ng isang maliit na kubo kung saan ay maaari siyang manirahan. Doon namin ito tinayo sa loob ng gubat. Hindi namang kalayuan yon sa mga kabayan. Mga 1 buwan din bago namin naitayo ang kubo na yon. At dahil sa pare-parehas lang kami mahihirap, ay may namuong pangarap sa amin. Walang iwanan. Kung sino man ang unang umangat, ay tutulungan ang bawat isa. Yan ang pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Makalipas nga ang ilang taon, sa kabila ng pagsisikap namin, ay hindi pa rin kami nakapagtapos. Hindi kinaya yon ng aming mga magulang. Gustuhin man naming suportahan ang aming sarili sa pag-aaral, ay may mga kapatid kami na umaasa sa amin. Kaya't hindi namin napagtagumpayan na tapusin ang aming mga pag-aaral. Paano pa kaya itong si Franco na walang magulang na pwedeng magpaaral sa kanya? Awang-awa kami sa kaibigan kong yon. Hindi siya nakapagtapos ng elementarya. Samantalang kami naman ni Romeo, kahit papano ay natapos namin ang high school. Nahihirapang bumasa itong si Franco, kaya tinuturuan na lang namin ito, lalo na kapag may libre kaming oras. Sa kabila ng hirap ng buhay, ay hindi ako sumuko. Maraming pagsubok ang aking kinaharap. Hanggang sa sinuwerte naman ako na magkaroon ng sariling sasakyan. Ginamit ko ito upang masimulan ang isang negosyo. Naging biyahero ako ng gulay. At dahil sa walang matinong trabaho, itong si Romeo at Franco ay madalas ko na lang silang sinasama sa aking biyahe sa pag-aangkat ng gulay. Nasa 3 palengke rin ang binabagsakan namin at bumabiyahe kami 2 beses sa 1 linggo. Masyadong malayo ang probinsyang pinagkukunan namin ng mga gulay. Sa kabila ng pagod ay sulit naman. Binibigyan ko rin sila ng pera bukod pa sa kanilang sahod. Ang sabi ko sa kanila ay mag-ipon sila at balang araw ay makakapagtayo din sila ng negosyo. Maayos naman lumipas ang ilang taon. Kahit papaano ay nakapagpatayo na ako ng bahay.
nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya. Si Romeo naman ang sumunod sa akin na nagkaroon ng asawa at anak. Ngunit itong si Franco ay nananatiling binata sa aming tatlo. Isang madaling araw ay napakalakas ng bagyo. Sakto naman na may biyahe kami noon. Hindi ko na nga sana itutuloy, pero marami kasing naghihintay sa amin ng mga parokyano. Hindi maaaring madelay ito dahil baka sa iba na rin kumuha yon kapag nabigo kami nahatiran sila ng mga gulay. Nang nasa kalagitnaan na kami ng daan, ay nasa lubong ko ang isa naming kumpare. Sumisenyas ito sa akin. Saglit akong minto upang klaruhin kung ano ba ang isinisenyas nito. Dala niya rin ang jeep niya. Tulad ko ay nangangalakal din siya ng gulay. Ngunit nagtataka naman ako dahil pabalik na siya pero wala pa rin laman yung jeep niya. Talaga namang nadismaya ako matapos ko siyang kausapin. Sira daw ang tulay papunta doon sa probinsya na kinukuha na namin ng gulay. At isa pa, wala raw din maaangkat doon dahil malubhang nasa lanta ito ng kasalukuyang bagyo na dumadaan sa bansa. Wala na akong nagawa kundi bumalik na rin tulad ng aking kumpare. Ngunit bago pa man ako makaalis sa lugar na yon ay may lumapit sa aking isang matanda. Ang sabi nito ay halatang mga biyahero daw kami ng gulay. Alam niya raw kung ano ang nangyari sa probinsyang pinag-aangkatan namin ito. Wala daw talaga kami makukuhang gulay ng mga panahon na yon dahil nga sa bagyo. Nagmungkahi ang matanda kung saang lugar kami pwedeng kumuha ng gulay. At dahil sa kagustuhan ko makaangkat ng gulay ay tinungo namin ang lugar na itinuro nito kung saan pwede kaming makakuha ng mga gulay. Magaganda raw ang tinda doon at bagsak presyo kumpara sa kinukuha na namin. Kakaunti lamang daw ang nakakaalam nun kaya't sadyang hindi namin alam na may ganun palang lugar. At dahil sa desperado na ako, wala na akong nagawa kundi magtungo ron. Halos 3 oras na namin tinatahak ang lugar na yon. Oo nga't maganda ang kalsada at espaltado. Ngunit napapansin ko na napakadalang ng mga sasakyan na nadaan doon. Yung mga oras na yon, dapat pabalik na kami. Pero papunta pa lang kami sa angkatan namin ng gulay. Inabot na kami ng tanghaling tapat, ngunit hindi pa rin namin nararating ang sinasabing lugar ng matanda. Kumakalam na rin ang aming mga sikmura. Magkakalayo ang bahay sa lugar na yon at wala rin kaming makitang tindahan. Hindi na rin namin nagawang makapagbaon ng pagkain dahil alam naman namin na may mabibilihan kami sa lugar kung saan dapat kami aangkat ng gulay. Maya-maya pa ay bigla ako napahinto nang may madaan ng kaming tila isang karinderya. Nang mga sandaling yon ay halos hindi na kami nag-uusap. Dala na rin ng sobrang gutom. Kumbaga, galit-galit muna. Agad akong umorder ng bulalo. Ito naman si Franco ay umorder ng menudo at si Romeo ay pritong tilapia. Ngunit hindi namin inaasahan na aabutin na naman kami ng kamalasan. Isang order na lang ng kanin ang available at ang kanin na yon ay unang na-serve sa harapan ni Franco. Nag-uumpisa na rin siyang kumain ng mga sandaling yon. Gutom na kasi siya, halos nanginginig pa nga ito. Napakamot naman kami sa ulo ni Romeo at napatitig na lang sa kanya. Nang marinig niya na nakasalang pa ang sinaing, ay natigilan siya at kaagad na ninilapit sa amin ang kanin sa kanyang plato. Kumuha na raw kami, paghatian muna namin yon. Ang sabi ko naman sa kanya ay okay lang, makakapagtiis pa naman kami. Ganun din naman si Romeo, kaya tumayo ito upang kumuha ng saging. Yun muna ang aming nilantakan. Nagpupumilit pa nga si Franco na hatiin na namin ang isang order na kanin na yon. Pero nakita namin na gutom na siya. Halos makalahati niya na nga yung kanin na yon. Kaya tinayaan na lang din namin. Pinilit na lang namin siya na ituloy na ang ginagawa niyang pagkain. Halos 20 minutos pa ang lumipas bago na ibigay sa amin ang aming mga kanin, gayon din ang ulam. At dahil bitin pa itong si Franco ay umorder pa ulit ito ng isa pang kanin at tumirit pa nga ito ng isang order pa ng menudo.
mabilis namang kumilos ang tindero. Nakangiti pa ito nang iniabot ang menudo kay Franco. Halos mag-uumpisa na kaming kumain ni Romeo. Ngunit ang sabi nito ay gagawa lang siya ng sausawan. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay wala siyang makitang kalamansi. Toyo lang ang nandun. Sa akin naman ang hinanap ko ay patis. Gusto ko rin sana ng kalamansi pero wala daw sila at naubusan na. Napakamot na lang si Romeo at akmang lalantakan na ang pritong tilapia na kanyang ulam. Nang bigla itong mapangiti. Kaagad itong tumayo mula sa kanyang kinakaupuan at sinabi niyang huwag mo na akong kakain. May naitabi daw siyang kalamansi doon sa jeep. Isang supot daw yon. Galing doon sa inaangkatan namin ng gulay. Ibinigay daw sa kanya yon ng aming suki bilang bonus. Napangiti rin naman ako sa mga sinambit niyang yon. Maya-maya pa ay nagmamadali na nga itong bumalik galing sa jeep. Bit-bit na nito ang nasa 6 na pirasong kalamansi. Halos nanginginig na rin siya sa gutom habang ginagawa ang aming sausawan. Nakita ko naman si Franco, halos maubos na nito ang lahat ng kanyang pagkain. Nagmamadaling lumapit sa akin si Romeo at inabot niya ang ginawa niya sausawan na patis at kalamansi. Sa kanya naman ay toyo. Pinatakan niya rin yon ng kalamansi. Hinigop ko muna ang mainit na sabaw ng bulalo. Napakasarap nun. O dahil gutom lang ako. Kasi talagang nalasahan ko na kulang siya sa timpla. Kaya't sa gutom ko ay ibinuhos ko na ron ang patis na may kalamansi. Akmang hihigupin ko na ulit ang sabaw. Nang bigla akong makaamoy ng umaalingasaw na baho. Hindi ko alam kung saan nagmumula yon. Kanina wala naman. Tapos kung kailan kami mag-uumpisa kumain, tsaka naman sasabay yun. Hindi ba't nakaka-bad trip talaga? Lumingalinga pa ako at sinusubukang hanapin kung ano ba ang pinanggagalingan ng napakabahong amoy na yon nang mapatigil ang aking paningin sa namumutlang si Romeo. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanyang ulam. At dahil doon ay napatingin na rin ako sa platong nasa harapan niya. Ganun na lamang ang aking pagkagimbal nang makakita ako ng tila lamang loob ng tao. Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko yung kanina at pritong tilapia yon. Ngunit bakit ngayon ay parang naaagnas na lamang loob? Doon ko napagtanto na yung pala ang pinagmumulan ng napakabahong amoy. Kaagad kong binaling ang aking paningin sa bulalong nasa harapan ko. Halos mapaigtad pa ako sa aking kinauupuan nang nakita kong tila nangingitim na ang sabaw nito. Saglit kong iniangat ang karning nakalubog sa sabaw na yon. Halos maduwal ako nang makakita ako ng mata ng tao. At may sumabit pa sa kutsara na ilang pirasong daliri at ngipin. Sa puntong yon ay nagkatitigan kami ni Romeo habang gimbal na gimbal ang aming itsura. Sabay pa kaming napalingon kay Franco at halos maubos na nito ang kinakain niyang kanin at menudo. Sa kabila ng takot ay nagmamadali akong tumayo, kaagad na dumukot ng pera sa aking bulsa. Habang si Romeo naman ay mabilis ding nalapitan si Franco at inawat ito sa pagkain. Nagtaka pa ngayon sa ikinilos ng kanyang kaibigan, ngunit agad itong hinatak ni Romeo tungo sa jeep. Hindi ko na nagawang tawagin pa ang tindero sa loob ng kusina. Bagkus ay nag-iwan na lang ako ng 500 piso doon sa lamesa. At nagmamadali na rin akong tinungo ang aming sasakyan. Bisit na bisit ako sa jeep na yon. Bakit nakisabay pa? Palibhasa, may kalumaan na at saka mura ko lang kasi nabili. 25,000 lang, kaya't madalas nang naglolo ko. Yun nga, halos ayaw pang umistart nito. Nagmamadali naman si Romeo na tinawag si Franco. Sumenyas ito na itulak daw nila ang jeep.
Habang ginagawa nila yon, ay napalingon pa ako sa karinderyang aming pinagmulan. Kitang-kita ko ang matandang tindero. Nakatitig ito sa amin ng napakatalim, ngunit nakangiti ang mga labi nito. Sa puntong yon, ay lalo pang nagtayuan ang mga balahibo ko sa aking braso. Habang ang dalawa naman ay hindi magkanda-ugaga sa pagtulak ng jeep. Akmang lalapit pa ang matandang yon. Nagtatanong ito kung kailangan namin ng tulong. Ngunit hindi na nakuhang sumagot pa ni Romeo at buong lakas na itinulak nila ang jeep. Mabuti na lang ay pababa ang kalsada doon at mabilis nilang nagawa ang mga bagay na yon. Sa awa ng Diyos ay nag-umpisa nang umandar ang aming sasakyan. Wala nang lingon-lingon, mabilis ko itong pinaharurot. Makalipas ang 1 oras ay narating na namin ang bagsakan ng gulay kung saan pwede kami mga lakal. Halos tulala kaming 3 habang pinag-uusapan ang mga naranasan namin sa karinderyang yon. Hindi makapaniwala si Franco at paulit-ulit nitong dinudot-dot ang kanyang lalamunan para maisuka ang kanyang mga kinain. Nagtagumpay naman siya na gawin yon, ngunit sadyang kakarampot lang ang kanyang naiduwal. Doon na nagsimulang magkwento si Romeo. Hindi niya raw akalain na may katotohanan ang madalas ikwento sa kanya ng kanyang lolo. Nakakasiguro daw siya na aswang ang may-ari ng karinderyang yon. Sinusubukan daw kaming pakainin nito ng karne ng tao. Nung una ay ayaw ko pang maniwala kasi ang tingin ko doon sa matanda ay baliw lang talaga. Hindi kasi ako mapaniwalain sa mga aswang na yan kasi wala pa naman ako nakikita. At saka ang alam ko ay kwento lamang yon ng mga matatanda upang takutin ang mga kabataan. Sadyang nawirduhan lang ako kaya napangunahan ako ng takot ng mga oras na yon. Ayon pa rito kay Romeo ay masama raw ang lagay ni Franco dahil marami itong nakain. Panigurado raw siya, sinusubukan kaming iyang gawin ng matandang yon. Kumunot pa nga ang ulo ko. Sabi ko, anong yanggaw? Doon niya na nga ipinalawanag ito. Lumipas pa ang ilang oras at binabantayan namin ng maigi si Franco. Normal naman ito at wala kaming kakaibang kilos na nakikita. Ang sabi niya naman daw ay wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Tinanong pa nga ni Romeo kung naglalaway siya. Ang sabi naman nito ay hindi naman daw at saka talagang napakasarap nung kinain niyang minudo. Hindi ko nga alam kung naniniwala tong si Franco kasi kanina pa siya hindi nagsasalita. Pero nababakas ko sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Maya-maya pa ay natapos na kami sa pag-aangkat ng gulay. Napuno na namin ang aming sasakyan. Nagtanong-tanong pa kami kung meron bang ibang daanan pabalik sa aming lugar. Ngunit sa kasamaang palad ay iisa lang ang sinasagot ng mga tao doon. Wala nang ibang daan kundi sa kalsada kung saan kami nagmula. Isa lang ang ibig sabihin nun, mapipilitan kaming muling dumaan sa karinderya na yon. Noong mga oras na yon ay nasa 4:00 na. Sakto 1 oras, pag dumaan kami ron ay nasa 5:00 na. Malamang sa malamang ay medyo madilim na ang paligid. Lalo pat makulimlim ang kalangitan dahil nga sa bagyo. Pero no choice na eh, bahala na. Kapag muling nagpakita ang matandang yon, sasagasaan ko talaga siya. Dumating na nga sa punto na malapit na kaming dumaan sa karinderyang yon. Walang duda, bawat isa sa aming 3 ay kumakabog ang dibdib. Nakita ko ang 2, malilikot din ang kanilang mga mata. Katulad ko ay hindi rin sila mapakali. Hanggang sa mapatapat na nga kami sa karinderyang yon. Paahon pa naman pabalik kaya't hindi ko masyadong mabilisan ang pagpapatakbo. Isa pa, kargado ang aming sasakyan at may kalumaan na ito.
kaya't dahan-dahan kaming napadaan sa tapat ng karinderyang yon. Walang nagsasalita sa aming tatlo at halos lahat ay nakatitig sa karinderyang yon. Nakasarado na ito at wala na ring ilaw. Wala na ring tao doon. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang malagpasan na namin ang lugar na yon. Ngunit wala pang 1 kilometro ang layo namin nang magulantang kaming tatlo matapos kami makarinig ng isang napakalakas na pagsabog. Kasunod nun ang paggewang-gewang ng aming sasakyan. Hirap na hirap akong kontrolin ito kasi nga kargado at sadyang mabigat. Pinilit kong iwasan ang mga bato sa gilid ng daan hanggang sa halos sumalpok na kami sa isang puno ng nyog. Mabuti na lang at medyo maputik doon kaya't nagawa nitong mapigilan ang humaharurot naming sasakyan. Halos mauntog pa ako sa manibela ng sasakyan bago pa man ito minto. Napakamot na lang ako sa ulo. Alam ko, nasa bugang kami ng gulong. Sa kabila ng kaba ay wala na akong nagawa kundi bumaba na sa sasakyan. Hindi nga ako nagkamali. Sumabog ang isang gulong namin sa unahan. Dapang-dapa ito. Bahagya pa akong sumilip sa ilalim nun. Ngunit gano'n na lamang ang aking kaba nang makita ko ang halos 1 metrong barbed wire. Nakatusok ito sa gulong ng aming sasakyan. Napamura pa si Romeo nang makita niya rin yon. Bahagyang nataranta ito. Ang sabi niya, malamang sinadya ang mga bagay na yon at pihadong ang matanda ang may gawa nun. Kinabahan ako matapos kong marinig ang sinambit niyang yon. Kaagad kong pinakuha sa kanya ang reserba ng jeep. Tinulungan naman siya ni Franco habang ginadyakan ko ang gulong namin. Hirap na hirap akong gawin ang mga bagay na yon kasi nga maputik. Bali, nakatagilid na yung sasakyan. Sobrang kaba ko habang ginagawa ang mga bagay na yon. Natataranta pa ako. Habang ito naman si Romeo ay halos mapadasal na. Kung ano-ano na ang sinasabi nito, dala na rin ng pagkataranta. Ang sabi ko sa kanya, walang mangyayari kung matataranta ka dyan. Tulungan mo ko dito. Kailangan mapalitan agad natin ang gulong na sumabog. Dali-dali namin ginawa ang mga bagay na yon. At talaga namang nahirapan kami kasi nga hindi pantay yung sasakyan. Halos mabitawan ko pa ang tubo na hawak ko habang ginadyakan ang jeep nang makarinig ako ng umaalingaw-ngaw na tunog. Tila nang gagaling ito sa isang malaking ibon. Kaagad kaming napatingala ni Romeo at sinipat-sipat namin ang paligid. Ngunit wala namang kami matanaw. Napakadilim na kasi at wala rin namang ilaw ang mga poste doon. Sa kabila ng kilabot na bumabalot sa aming pagkatao ay ipinagpatuloy pa rin namin ang aming ginagawa. Ngunit natataranta kami kasi palakas ng palakas ang mga tunog na yon at tila parami ito ng parami. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng umaalingaw-ngaw ang mga tinig na yon sa paligid namin. Halos manghiyak-ngiyak na si Romeo. Dinig na dinig ko ang natatarantang boses nito. Wala rin itong tigil sa pagkalabit sa akin at halos yakapin na ako nito. Maya-maya pa ay tagumpay ko na ngang napalitan ang sumabog naming gulong. Ngunit pag-angat ng aking paningin ay kitang-kita ko ang mga nagliliparang nilalang sa ibabaw namin. Hindi ko mapagtanto kung malalaking paniki lamang ito o ito na ba ang sinasabi ni Romeo na aswang. Dali-dali akong bumalik sa manibela ng aking sasakyan at tinawag ko si Romeo. Ngunit sa pagkakataong yon ay nagkatinginan pa kami. Sabay pa naming tinanong sa isa't isa, nasaan si Franco? Agad naming nilibot ang aming paningin
Ngunit hindi namin makita kung nasaan si Franco. Kanina, nandun lang yon sa loob ng jeep. Nakasiksik pa nga yun doon sa mga gulay. Ngunit ngayon ay wala na. Nag-umpisa ko na ring maramdaman ang pagtapo ng tila malalaking ibon sa bubungan ng aming sasakyan. Tinawag ko ang pangalan ni Franco ng ubod ng lakas. Ganon din ang ginawa ni Romeo, ngunit wala talaga siya sa paligid. Kaagad kong pinaandar ang jeep. Mabuti naman at hindi na ito nagloko at kaagad na umistart. Medyo nahihirapan lang umalis kasi nga nakabaon sa putikan. Kaagad kong binuhay ang mga ilaw nito upang makapagbigay ng liwanag sa aming paligid. Matapos kong buksan ang headlight ng sasakyan ay natigalgalan ako nang makita ko sa aming harapan ang isang nilalang na sa buong buhay ko ay ngayon ko pa lamang nakita. Nanlilisik ang mapupulang mata nun at tila may pangil din. May kahabaan ang mga kuko nito at walang saplot sa buong katawan. Natanaw ko rin ang mga pakpak nito na parabang sa paniki at ang mahabang buhok nito na sabog-sabog. Nagulantang ako nang mabilis na umangat ang nilalang na yon. Halos isang kumpas lang ng kanyang pakpak ay nawala na siya sa aming harapan. Paglinga ko kay Romeo ay tila na estatwa na ito. Hindi na ito gumagalaw habang nanlalaki ang mga mata at nakabuka pa ang kanyang bunganga. Kaagad kong sinampal ito upang bumalik sa ulirat. Matapos kong gawin yon, ay nanginginig itong yumakap sa akin. Walang tigil ito sa pagsigaw at paulit-ulit na binibigkas na umalis na kami sa lugar na yon. Kaagad ko naman siya tinulak at sinigawan. Ang sabi ko sa kanya, umayos ka kung gusto mong makaalis pa tayo dito ng buhay. Kaagad kong pinaharurot ang sasakyan paatras at sa awa ng Diyos ay nakaahon ang gulong nito mula sa putikan. Ngunit ilang metro pa lang ang aming itinatakbo ay naulinigan ko ang napakalakas na boses ni Franco. Humihingi ito ng tulong. Buong lakas kong tinapakan ang preno ng sasakyan at nilingaling ako ang paligid. Akmang bababa ako upang hanapin ang kaibigan namin si Franco. Hindi ko maatim na iwan namin ang kaibigan kong yun doon. Ngunit bago ko pa magawa yun, ay hinawakan ako ng napakahigpit ni Romeo. Nagmamakaawa ito na umalis na raw kami. Malamang sa malamang daw ay tuluyan ng napahamak si Franco. Sa puntong yon ay napaisip din ako at kinumbinsi ko na lang ang aking sarili na babalikan namin siya. Kailangan lang namin makahingi ng tulong. Muli kong pinaharurot ang sasakyan. Ngunit hindi pa kami nakakalayo ay nagulantang na naman kami ni Romeo. Halos mawalan ako ng ulirat nang biglang may lumapag sa bumper ng sasakyan. Nakakakilabot ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata, matatalas ang mga ngipin, sabog-sabog ang buhok nito at may kahabaan din ang mga kuko. Nakatitig ito ng masama sa amin dalawa. At dahil sa pagkagulat ay mas lalo ko pang natapakan ang silinyador na sasakyan. Mabilis na bumuka ang napakalapay nitong pakpak na animoy pakpak ng isang napakalaking paniki. Dahilan upang hindi ko na makita ang tinatahak namin daan. Hindi nga nagtagal ay sumalpok ang aming sasakyan sa isang malaking puno. Halos mawalan ako ng malay matapos tumama ang ulo ko sa manibela ng jeep. Natanaw ko pa si Romeo na duguan ang ulo. Tumama iyon sa windshield ng jeep. Nakapikit na ito at buong akala ko ay patay na ito. Ngunit nabuhayan ako nang nakita kong unti-unti itong gumagalaw. Sa kabila ng sakit ng aking katawan ay pinilit kong bumangon at inalog-alog
ang kaibigan ko si Romeo. Agad naman itong natauhan at nagmamadaling bumaba ng jeep. Susunod na dapat ako sa kanya. Ngunit napansin ko na bahagyang naipit ang aking hita sa bumalik kong manibela ng sasakyan. Wasak na wasak ang unahan ng jeep. Sa laki ba naman ng puno na nabangga namin. Sobrang taranta ni Romeo nang makita niyang hindi ako makaalis sa aking kinauupuan. Sabi ko pa nga sa kanya ay huminahon siya. Ngunit palinga-linga ito na animoy hindi mapakali. Wala na rin itong tigil sa pag-iyak. Pinilit kong makatayo at maalis ang aking paa mula sa pagkakaipit. At habang ginagawa ko yon ay napasulyap ako sa harapan na sasakyan. Nanlaki ang aking mga mata nang matanaw ko sa di kalayuan ang aswang na dumapo sa aming harapan. Unti-unti itong lumalakad tungo sa aming direksyon. Nang mapansin ni Romeo na nakatulala ako, ay napatingin na rin ito kung saan ako nakatitig. Sa sobrang takot nito, ay natumba pa siya sa kanyang kinatatayuan at unti-unting napaatras habang nakatihaya. Sobrang kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon. Tila ba binabangungot ako. Nahihirapan na akong huminga. Sinigawan ko ng malakas ang kaibigan ko si Romeo. Romeo, tumakbo ka na! Iwanan mo na ako! Iligtas mo ng sarili mo! Hindi na ito nagsasalita at wala nang tigil sa pag-atungal ng iyak. Kitang-kita ko ang pagkagimpal sa kanyang mga mata. Halos mawalan na ako ng pag-asa pero pinilit ko pa rin lumaban. Sa mga sandaling yon, alam kong hindi ko na maaasahan ang gimbal na si Romeo. Ilang hakbang na lang ang pagitan ng aswang na yon mula sa aming kinalalagyan. Nang sa awa ng Diyos ay tuluyan ko nang natanggal ang aking paa mula sa pagkakaipit nito. Kaagad akong lumundag ng jeep na yon. Mabilis kong hinatak ang kaibigan ko si Romeo. Sa bawat pagkilos ko ay damang-dama ko sa paligid ang mga pagaspas ng pakpak. At alam kong kami ang pinupuntirya ng mga aswang na yon. Buong lakas kong itinayo ang aking kaibigan at hinatak ito kasabay na mabilis na pagtakbo papalayo sa lugar na yon. Halos magkandara pa kaming dalawa at magkadapa-dapa, ngunit pinipilit ko pa rin na magpakatatag. Hawak-hawak ko ang kamay ng aking kaibigan at hindi ko yung binibitawan. Nang maya-maya ay naramdaman kong unti-unting umaangat ang kanyang kamay. Leo! Leo! Tulungan mo ko! Nang lingunin ko yon, Tulungan mo ko, Leo! nakita ko ang halimaw na hawak-hawak na ang kabilang braso niya at pilit itong inaangat. Hindi ako pumayag na makuha ng aswang ang aking kaibigan, kaya't buong lakas ko itong hinatak pababa. At kasabay nun, ang pagpapakawala ko ng isang malakas na suntok tungo sa mukha ng halimaw na yon. Ngunit tila hindi ito tinablan at umangil pa ito ng pagkalakas-lakas. Sa puntong yon ay tila natauhan na si Romeo at nag-umpisa na rin itong pumalag laban sa aswang na yon. Sa kabutihang palad ay tuluyan na itong nakabitiw sa kanya at nagpatuloy kami sa mabilis na pagtakbo. Tinahak namin ang pababang kalsada, ngunit nagimbal kami. Nang paisa-isa ay lumalapag ang mga halimaw na yon at nakaharang na ang mga ito sa aming dadaanan. Wala na kami nagawa kundi umatras at tunguhin ang kakahuyan. Ngunit bago pa namin marating yon ay may pakurubang daan. Kaagad ko sinabihan si Romeo na tahakin namin ang daan na yon dahil doon ay mapuno. Mahihirapan ang mga nilalang na yon dahil may malabay silang pakpak. At dahil takot na takot ang aking kaibigan ay hinayaan ko siyang mauna. Sa loob-loob ko, tumakas ka na. Bahala na. Tatanggapin ko na lang na maging pagkain nitong mga aswang na to
basta't makaligtas lang ang kaibigan ko. Hindi ko na nga nagawang tulungan si Franco. Hahayaan ko pa bang mapahamak itong si Romeo? Nakahinga ako na maluwag nang matanaw kong tagumpay na nakapasok sa kahuyan si Romeo. Mabilis ko ring tinahak ang daan na yon nang biglang may isang napakalakas na puwersa ang tumama sa akin. Naramdaman ko na lang na tumalsik ang aking katawan tungo sa di kalayuan. Halos mabulag pa ako sa liwanag na tumatama sa aking mga mata. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yon, pero wala na akong matandaan hanggang sa tuluyan na nga akong mawala ng ulirat. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nasa isang ospital na ako. Tumambat pa nga sa harapan ko ang mga nurse at doktor. Nataranta pa sila nang nakita nilang nag-uumpisa na akong gumalaw. Kaagad ako nang hingi ng tubig. Iba yung pagkauhaw kasi ang aking nadarama. Maya-maya pa ay may bigla na lang yumakap sa akin. Humahagulgol ito ng iyak. Nang ibaling ko ang paningin sa lalaking yon, ay kaagad kong nakita ang malungkot na muka ni Romeo. Hindi ito nagsasalita. At katulad nung gabing naganap ang malagim na pangyayari, ay kitang-kita ko pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Kaagad kong hinanap sa kanya si Franco, ngunit wala itong tugon habang umiiling. Na mga oras na yon ay unti-unting bumalik sa aking alaala kung ano ang sinapit namin nung gabing yon. Muli ay bumalik sa akin ang kilabot at takot. Kasabay nun ang iba yung lungkot nang mapagtanto ko na hindi nakaligtas si Franco. Halos inabot pa ng 1 linggo bago pa ako nakalabas sa ospital na yon. Nung gabi kasi na yon ay nabundol pala ako ng sasakyan ng mga sundalo. Mabuti na lamang at hindi ako masyadong napuruhan kaya't konting galos lang ang aking natamo. Iniinda ko pa rin talaga ang mga sugat na yon, pero wala nang sasakit pa ang mawala ng isang kaibigan na mula ng pagkabata ay lagi kong kasama at katuwang. Sinubukan pa namin ni Romeo na balikan ang lugar na yon. Nagsama kami ng mga otoridad. Kinuwento namin ang mga nangyari sa amin, ngunit tila ayaw maniwala ng mga ito. Nakita rin namin ang sasakyan namin doon. Wasak na wasak ito, pero nandun pa rin ang mga gulay sa loob. Halos hindi na mapakinabangan ang jeep ko na yon. Nawasa kasi ang makina nito. At dahil nga doon, ay kailangan ko na namang mag-umpisa sa simula. Kailangan kong makaipon upang makabili ng panibagong sasakyan. Ilang beses pa namin binalikan ang lugar na yon. Maging ang karinderya ay wala na doon sa tabing daan. Nagtaka pa kami ni Romeo. Hindi kaya imahinasyon lamang namin ang karinderya na yon. Kasi ni isang bakas, wala kang makikita na may nakatayong karinderya doon. Sinubukan naming ikwento yon sa aming pamilya, gayon din sa aming mga kakilala. Ngunit ang masaklap ay parang hindi sila naniniwala. Wala namang kami magawa kasi wala namang kaming ebidensya. At dahil sa walang kamag-anak itong si Franco, ay wala nang ibang naghabol dito. Wala nang ibang naganap kundi kaming dalawa na kanyang mga kaibigan. Lumipas pa ang ilang taon. Madalas naming inaalala si Franco. Ipinagtitirik namin ito ng kandila sa tuwing sasapit ang araw kung kailan ito nawala. Laking pasasalamat din namin sa Diyos kasi binigyan pa kami ng pagkakataon upang maipagpatuloy ang buhay. Patuloy kami nagsikap ni Romeo at hindi nga nagtagal ay nakaahon din kami sa kahirapan. Si Romeo ay nagkaroon ng sariling pwesto sa palengke. Ako naman, 3 na yung jeep ko at lahat yon ay umaangkat ng gulay. Meron na rin ako mga driver kaya't hindi na ako masyado namumroblema. Masasabi kong stable na rin ang aming pamumuhay. Ang kubo naman ni Franco na naiwan nito ay pinapanatili naming nakatayo.
Nililinis din namin ito at pinababantayan. Yun na lang kasi ang tanging alaala ng namayapa naming kaibigan. Sumapit ang 10 taong anibersaryo mula nang mawala si Franco. Gaya ng dati ay naroon kami sa kubo niya. Ipinagtirik muli namin ito ng kandila. Nag-alay din kami ng padasal sa bahay na yon. At nang kinahapunan nga ay 2 na lang kaming naroon ni Romeo. Inaalala namin ang aming nakaraan kasama ang kaibigan naming si Franco. Maya-maya pa ay nagyaya na itong mag-inom. Bumili nga kami ng alak at itinuloy ang aming masayang kwentuhan. 3 pa nga yung baso noon. Yung isa ay para kay Franco. Tinagayan din namin yun. Halos malasing na kami. Ilang bote na rin kasi ang naubos namin. Maya-maya ay hindi na napigilan ni Romeo ang mapaluha. Nakatitig pa rin ito sa tagay ni Franco. Bahagya ako namang hinimas-himas ang likod ng aking kaibigan. Maging ako kasi ay napapaluha na rin. Ang sabi ko sa kanya ay wala na kami magagawa kundi tanggapin na lang ang mga bagay na yon. Bahagya namang umiiling-iling itong si Romeo. Halos mapapalikwas kaming 2 sa aming pagkakaupo nang may biglang kamay na dumampot sa baso na aming tinititigan. Sabay pa naming iniangat ang aming paningin. Nanlaki ang aming mga mata nang matanaw namin ang nakangiting muka ni Franco. Itinagay nito ang alak na yon. Saglit kaming natigalkala ni Romeo. Nang mga sandaling yon, ang nasa isip ko ay isang multo ang nakatayo sa aming harapan. Tuloy-tuloy nitong nilagok ang alak hanggang sa maubos nito ang laman ng pasong yon. Matapos nun ay nagwika ito ng, "Mga pre, na-miss niyo ba ako? Oh, ba't parang nakakita kayo ng multo? Kumusta na kayo?" Hindi kami agad nakapagsalita. Nakatulala pa rin kaming 2 sa kanya. Mga ilang segundo pa nang nag-umpisa ng kumilo si Romeo. Kinapaka pa niya ang braso ni Franco. Wari sinisiguro nito na totoong tao nga ang nasa harapan namin at hindi isang multo. Nang makumpirma niya iyon ay bigla na lamang itong magulgol at niyakap ang aming kaibigan. Ganun na rin ang ginawa ko. Nagmamadali akong tumayo at lumapit sa kinatatayuan ni Franco. Hindi kami makapaniwala na buhay pa ang aming kaibigan na matagal na naming inakalang patay na. Halos hindi na ito makapagsalita nang nag-umpisa na kaming magtanong ni Romeo. Sa dami nun ay halos hindi ito maubos. Sa huli ay nakapagpaliwanag naman ito ng maayos. Ang sabi niya ay totoong nakuha siya ng mga aswang. Kinabukasan, pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napagtanto niyang buhay pa siya habang nakatali. Sa awa daw ng Diyos ay nagawa niyang takasan ng mga ito. Sa tingin niya pangaraw ay fiesta sa lugar na yon. At abala ang mga tao sa paligid. Marami raw nakasalang na malalaking kawali at ang iba ay abala sa pagluluto. Kitang-kita niya raw ang malalaking karne na halos kasukat ng isang tao. At dahil sa gusto niya pang mabuhay ay ginawa niya ang lahat upang makalayo sa lugar na yon. Matapos niya magkwento ay muling bumalik ang kilabot at takot sa aming mga pagkatao ni Romeo. Muling nanariwa ang mga nakakasindak na naganap noong gabing iyon. Tinanong pa namin siya, bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit hindi siya agad bumalik dito? Ang sabi niya naman ay napadpad siya sa isang malayong lugar kung saan ay merong kumupkop sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang makapag-asawa ron at nagkaroon ng sariling pamilya. Halos walang mapaglagyan ang tuwa at galak namin ni Romeo ng mga sandaling yon. Hindi pa rin kami makapaniwala
Buhay na buhay si Franco. Napaluha pa ito nang makita niyang inalagaan namin ang kubong naiwan niya. Ang buong akala niya raw kasi ay wala na siyang mababalikan pa sa lugar na yon. Naisip niya pa nga raw nun na ang karneng kanya nakita na niluluto ng mga aswang ay katawan naming dalawa ni Romeo. Kaya't laking pasasalamat niya rin nang malamang buhay pa kami. Isa daw kasi yon sa dahilan kaya't hindi na siya nagbalak na bumalik sa lugar namin. Kasi ang buong akala niya ay patay na rin kami. Ipinagpatuloy nga namin ang masarap na inuman na yon. Nang mga sandaling yon ay tila nananaginip lang kami ni Romeo. Pero totoo, buhay ang aming kaibigan. Halos inumaga na nga kami sa inuman na yon. Naubos din namin ang beer sa tindahan ni Aling Nena. Kinaumagahan ay nagising kami na halos nakasalampak na sa lupa. Lasing na lasing kami. Maya-maya pa ay nagkatitigan kami ni Romeo nang mapansin namin na wala na sa paligid si Franco. Halos sabay pa kaming magtanong sa isa't isa kung nasaan na si Franco at kung totoo ba ang nangyaring inuman kagabi. Nabakas ko ang lungkot sa mukha ni Romeo nang umpisa na itong mag-isip na baka panaginip lamang ang nangyari kagabi na kasama namin si Franco. Ngunit alam ko sa sarili ko, hindi panaginip yon. Alam ko ang pagkakaiba ng realidad sa isang panaginip. Kung panaginip lamang iyon, bakit pareho kami? Halos mapaiktad pa si Romeo nang maramdaman nito na may pumatong na kamay sa kanyang balikat. Nang iangat namin ang aming paningin, nakita namin si Franco. May bitbit na itong plato at nakapatong doon ang 2 tasa ng kape. Muling bumakas ang mga ngiti sa aming labi. Sabi ko na, hindi iyon panaginip. Kanina pa pala siya gising at naghanda ng almusal para sa aming 3. Ipinagtimpla niya na rin kami ng kape. Siguro nga ay masyado kaming nalasing ni Romeo kasi mas nauna kaming uminom sa kanya. Matapos naming kumain ay nagpatuloy na naman ang mahaba naming kwentuhan. Maya-maya pa ay nagsalita na ito si Franco. Iniimbita niya kaming 2 tungo sa bahay nila. Sasapit na raw kasi ang unang kaarawan ng kanyang bunsong anak. Balak niya raw kaming kunin ng mga ninong. Siyempre hindi kami tatanggi at gusto rin talaga namin na makilala ang kanyang pamilya. Kinahapunan ay umalis na rin itong si Franco. Nagulat pa nga kami kasi may sarili na itong kotse. At kahit hindi modelo yon, ay natuwa pa rin kami. Kahit papano ay napansin namin na nakaangat na rin ito sa kanyang buhay. Sabi pa nito ay babalik daw siya sa susunod na linggo upang sunduin kaming 2. Nang makaalis na si Franco ay naiwang kaming 2 ni Romeo na nakatulala. Ngunit may mga ngiti sa mga labi. Hindi pa rin kasi kami makapaniwala na buhay pa rin ang matalik naming kaibigan. Mabilis na lumipas ang ilang araw hanggang sa sumapit na nga ang itinakdang oras na aming pinag-usapan. Umaga pa lang ay naroroon na si Franco upang sunduin kaming 2. Masaya kaming bumiyahe tungo sa kanilang bahay. May kalayuan din ito at halos 3 oras ang aming nilakbay. Napansin ko lang na medyo liblib din pala ang lugar na tinitirahan nila Franco. Ang buong akala ko kasi ay sa isang syudad na sila nakatira. Medyo nawirduhan pa ako. Oo nga't maraming bahay doon pero masyadong liblib. Parang isang compound siya pero sadyang tago. Hindi pa man kami nakakababa na sasakyan ay marami ng tao ang sumalubong sa amin. Masaya ang mga ito at halos lahat ay nakangiti sa aming 2 ni Romeo. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa amin. Ilang beses ko rin narinig ang mga tinig na nagtatanong kay Franco kung kami raw ba yung 2 na ikinukwento niya. Nakangiti naman na tumutugon si Franco
at sinasabing kami nga ang dalawa na kanyang mga kaibigan. Hindi pa man kami nakakakain ay kaagad na naglabas ng alak ang ilang mga kalalakihan. Kaagad kaming niyaya ng mga ito na makipag-inuman sa kanila. Hindi na kami nakatanggi pa ni Romeo at pinakisamahan ng mga ito, habang si Franco naman ay saglit na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay lumabas na ito habang nakangiti sa amin. May bitbit itong isang malaking malukong na naglalaman ng pulutan. Sabi pa nga ni Romeo, sakto, kasi kanina pa siya nagugutom. Babawi na lang daw siya sa pulutan para hindi siya maaga malasing. Halos batukan ko pa nga si Romeo sa pagbibiro niyang yun. Papalapit pa lang sa amin si Franco ay umalimuyak na ang nakakagutom na amoy mula sa pagkaing bitbit nito. Sa tansya ko, minudo yon. Hindi nga ako nagkamali nang ilapag niya yon sa aming harapan at nagwika siya ng, "Mga pre, naaalala niyo pa ba to? Di ba paborito ko to? Kumain kayo ha, huwag kayo mahihiya." Sa puntong yon ay bahagya pa kaming nagkatitigan ni Romeo. Naalala namin ang mga nangyari sa karinderya. Agad namang nahalata yon ni Franco. "O pre, may dala ba kayong kalamansi dyan? Patakan nyo muna ha, baka karne na naman ng tao yan." Matapos niya sabihin yon, ay napatawa na rin ang mga ibang kalalakihan namin kasama. Sumunod na rin kami sa pagtawa ni Romeo. Sabay sabi ko na natatandaan niya pa rin pala yon. Sa akin kasi halos limot ko na. Ganon din ang sinabi ni Romeo na nakalimutan niya na nga yun. Pero dahil sa pinaalala ni Franco ay natandaan niya na rin. Nagpatuloy kami sa pag-inom. Ngunit nahalata kong si Romeo ay hindi pa rin tumitikim ng aming pulutan. Ganon na rin ang ginawa ko. Ni isang subo ay hindi ko tinatangkang gawin. Hindi rin naman nagtagal, nahalata yun ni Franco at sinabing bakit ayaw namin kumain. Gusto ba raw namin ng kanin? Agad naman tumango si Romeo at sinabi sa aming kaibigan na gawin niya ng dalawa. Tag-isa daw kami. Kaagad namang tumayo si Franco upang kumuha ng kanin. Nang makapasok na ito sa loob ng bahay, ay kaagad na tumayo si Romeo. Nagpaalam ito. Kukunin niya lamang daw ang kanyang sigarilyo. Nandun daw yon sa kanyang bag na nasa loob ng sasakyan. At dahil may kalumaan na ang kotse ni Franco, ay iniiwan niya na lang itong nakabukas ang mga bintana. Kaagad naman nakabalik si Romeo at sa pagkakataong iyon ay doon na siya sa tabi ko umupo. Maya-maya ay nakabalik na rin si Franco. Dala ang 2 platong kanin para sa amin ni Romeo. Walang tanong-tanong, kaagad yung inabot ni Romeo at sumandok na ito ng minudo. Inilagay niya iyon sa kanin. Wala na akong nagawa kundi gayahin ang ginawa niya. Nakakaya naman kasi kapag hindi pa ako kumain, baka kung ano nang isipin ng mga tao sa paligid, lalong-lalo na si Franco. Ilang saglit pa ang lumipas. Binabantayan ko si Romeo kung gagawa na ito ng pagsubo sa pagkain. Ngunit nagtataka ako kasi halos magsasampung minuto na ay hindi ko pa rin ito nakikita na sumubo ng kahit isa. Ako naman dinaan ko na lang sa kwento para hindi nila mapansin na hindi ako kumakain. Ngunit alam kong hindi tatagal yon. Hindi nga ako nagkamali. Maya-maya ay muli na naman nagwika si Franco na bakit hindi pa kami kumain. No choice na. Kailangan ko na talagang kumain nun. Wala na akong nagawa. Kaagad ko sinandok ang isang pirasong karne mula sa minudo. Akmang isusubo ko na yon nang biglang tumunog ang cellphone ni Romeo. Kaagad itong tumayo at tinakpan pa ang kanyang kabilang tenga, habang ang kabilang kamay niya naman ay nakahawak sa cellphone at tila nahihirapang marinig ang kausap sa kabilang linya. Bagya pa itong lumayo sa lamesa namin. Sa puntong yon ay nawirduhan ako kasi lahat ng kalalakihan na nandun ay nakatitig kay Romeo.
Hindi ko nalang binigyan ng pansin yon at itutuloy ko na sana ang pagsubo ng kanin na may karne nang marinig kong tinawag ni Romeo ang aking pangalan. Ang sabi nito ay kausap niya raw si Mr. Santos, yung katransaksyon namin. Nais daw ako makausap. Nagtataka naman ako. Wala namang kaming katransaksyon na nagngangalang Mr. Santos. Ngunit napansin ko ang kakaibang senyas sa mukha ni Romeo. Kaagad akong tumayo at inilapag ko ang aking pagkain. Mabilis akong lumapit sa kanya. Habang humahakbang ako papalapit sa kanya, ay nakatitig ako sa kanyang mga mata. Sa puntong yon ay nag-umpisa na akong muling kabahan. Alam ko, may mensaheng nais iparating sa akin ang kaibigan ko si Romeo. Lumapit ako sa kanya ng gusto upang kahit papano ay makabulong siya sa akin. Ngunit hindi ito nagsalita at bagyang ipinakita ang kanyang kamay na may hawak na kalamansi. Ipinakita niya rin sa akin ang cellphone at nabasa ko doon ang mensaheng nais niyang ipahatid. Kailangan na nating makaalis dito. Binabalak tayong yang gawin nila Franco. Nakita mo tong kalamansi. Ipinata ko doon sa minuto. At kagaya na nangyari sa karinderya, naging karne ito ng tao. Hindi na si Franco ang nasa harapan natin, kundi isa ng aswang. Nanlambot ako sa mga nabasa kong yun at hindi ko alam ang aking gagawin. Wala namang kami sasakyan. Paano namin isasagawa ang pagtakas na yon? Paano kaming makakalayo sa lugar na yon? Kaagad ko namang kinuha ang cellphone ni Romeo at nagpanggap na may kausap nga ako. Unti-unti pa akong lumalakad papalayo. Pahinto-hinto pa ako na tila naghahanap ng signal. Unti-unti rin namang sumusunod sa akin si Romeo. Maya-maya pa ay narinig kong sumigaw si Franco. Pare, mabutit nakakakunik pa yung tawag. Dead spot dito sa lugar namin eh. Nagkatinginan na lang kami ni Romeo. Mga ilang segundo pa bago ako sumigaw ng takbo! Buong lakas kaming tumakbo ni Romeo patungo sa kalsada. Hindi na namin nililingon ang aming likuran. Narinig pa namin ang mga paghalakak ng mga kalalakihang nakainuman namin. Maya-maya pa ay naulinigan namin ang tinig ni Franco. Ang sabi nito, bakit kayo nagtatakbuhan? Mga walang kwenta kayong kaibigan. Nakalimutan nyo na ba? May pangako tayo sa isa't isa. Walang iwanan! Lalong nanindig ang aking mga balahibo matapos ko marinig ang mga sinambit na yon ni Franco. Positibo, isa na rin itong aswang at binabalak nito na gawing kaming isa sa kanila. Nagpatuloy kami sa pagtakbo ni Romeo. Hindi kami tumigil at hindi rin kami lumilingon. Napansin ko na naman na unti-unti na namang umiiyak itong si Romeo. Sinigawan ko pa nga siya na tumigil dahil walang maitutulong ang mga pag-iyak niyang yon. Makakabawas lamang yon ng kanyang lakas at mawawala siya sa focus. Kailangan namin makatakas. Hindi ako papayag na maging isa kami sa mga aswang na yon. Nag-uumpisa na kaming hingalin at mapagod. Nanghihina na si Romeo. Kitang-kita ko yun sa kanya. Sa puntong yon ay hindi na ako nakatiis at nilingon ko ang aming likuran kung may humahabol pa ba sa amin. Doon ako nakahinga ng maluwag nang matanaw ko na wala nang humahabol sa amin. Kaagad ko sinabihan si Romeo na tumigil muna upang makapagpahinga kami. Sa di kalayuan ay may nakita kaming isang malaking puno at bago pa man namin nalapitan ang puno na yon ay may natanaw kaming isang kuweba.
kaagad kami pumasok sa loob nun. Habulin nga kami ni Romeo habang namumutla. Takot na takot kami ng mga sandaling yon. Hindi na namin alam kung ano ba ang dapat naming gawin. Kung ipagpapatuloy ba namin ang pagtakbo o mananatili na lamang kami sa ginagawa naming pagtago. Sa huli ay nakapagpasya ako na manatili na lang muna kami doon. Isa pa, nagumpisa ng kumagat ng dilim. Mas delikado kung itutuloy namin ang pagtakas. Naisip ko pa na mas maganda kung kinabukasan na lang namin ipagpatuloy ang paglayo sa lugar na yon. Hindi kami makapaniwala na isa ng aswang si Franco at pinapalak pa nito na gawin kaming isa sa kanila. At dahil sa sobrang kapaguran ay mabilis kaming nakatulog ng kaibigan ko si Romeo. Halos mamaluktot kami sa isang sulok ng napakadilim na kuwebang yon. Ilang oras na kaming nananatili sa lugar na yon nang bigla akong maalimpungatan. Tila may natanaw ako na isang malaking anino sa aking harapan. Akmang aatake ito sa aming dalawa. Agad akong tumayo upang harangan ito. Ngunit madali lang ako nitong nahawakan. Nagpupumiglas ako. Kitang-kita ko ang matatalim niyang pangil at walang tigil ang pagtulo ng kanyang malapot na laway. Akmang kakagatin ako nito nang bigla akong maalimpungatan. Habulin nga pa ako at napagtanto kong isa lamang yung panaginip. Akmang babangon ako. Nakita ko kasi na nasa loob kami ng isang kubo. Ngunit bago pa ako makabangon ay napansin ko ang pagkakatali ng aking paa. Mahigpit ang pagkakabuhol nito na nakatali din sa isang paa ni Romeo. Kaagad kong ginising ang aking kaibigan at nataranta din ito na bumangon. Kaagad siyang nagtanong kung nasaan kami, ngunit wala akong maisagot kasi maging ako ay hindi ko alam kung bakit kami naroroon sa kubong yun. Maya-maya pa ay nagbukas ang pintuan ng silid na yon. Inuluwa ng pintuang yon ang nakangiting si Franco. Ang katabi ko naman na si Romeo ay halos hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Kung pwede lang ito lumubog sa lugar kung saan siya naroroon ay malamang ginawanan nito. Sa kabila ng takot na aking nadarama ay buong tapang ko na lang na kinausap si Franco. Pare, huwag mong gawin sa amin ang mga bagay na to. Mga kaibigan mo kami. Mga kaibigan? Kaibigan ba ang tawag sa inyo na nang-iiwan? Pare, hindi namin sinasadya. Hindi ka namin gustong iwan. Alam mo naman ang nangyari nung gabi na yon. Halos ikamatay din namin. Tinangka naman namin na hanapin ka. Pero hindi ka na namin nakita. Hinanap? Hindi niyo ako hinanap. Pinabayaan niyo ko. Dito, sa piling ng mga aswang. Pare, nagkakamali ka. Hindi ka namin pinabayaan. Sadyang nagipit din kami ng mga oras na yon. Sinuwerte lang ako na makaligtas matapos ako masagasaan ng sasakyan ng mga sundalo. Akala ko nga nun patay na rin ako. Pero laking pasalamat ko dahil nailigtas kami ni Romeo ng mga sundalo. Tinangka ka namin balikan. Pero hindi ka na namin nakita. Bago rin kasi ako magkaroon ng malay ay mga ilang araw din. Kaya hindi ko na nasabihan yung mga sundalo na hanapin ka. Sinungaling. Walang naghanap sa akin. Ilan taon ako nandito. Ilan taon ako nagtiis. Hanggang sa napagtanto ko na ito pala talaga ang mundo na para sa akin. Ngunit naalala ko din na may sumpaan tayong tatlong magkakaibigan. Walang iwanan. Pare, maawa ka sa amin. Huwag mong gawin to. Ayaw namin maging aswang. At isa pa, may pamilya na kami. Maawa ka naman sa kanila. Kung ano man ang nagawa namin, humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Parang awa mo na, Franco. Huwag mong gawin sa amin ang mga bagay na to. Hindi maaari.
Sama-sama tayo dito. Walang aalis! Matapos ang tagpong yon, ay lumabas na ng kwarto si Franco. Ngunit maya-maya ay bumalik ito na may dalang pagkain. Iniabot niya iyon sa aming dalawa ni Romeo. Alam ko na hindi namin maaaring kainin ang pagkain na yon kung ayaw namin maging isa sa mga aswang na yon. Paulit-ulit kaming inahatira ni Franco ng masasarap na putahe. Ngunit gaya ng una ay hindi namin ito kinakain ni Romeo. Makalipas ang 3 araw, halos mamatay na kami sa sobrang gutom. Kahit ang tubig ay hindi namin tinatangkang inumin. Hinang-hina na kami at ilang sandali na lang alam kong bibigay na ang mga katawan namin. Franco, patayin mo na lang kami. Kailanman ay hindi ako papayag na maging isa sa inyo. Mga kampon kayo ng kadiliman. Kampon ng kadiliman? Anong tawag sa inyo? Mga walang kwentang kaibigan. Ganun ba? Alam nyo naman na kampon ng kadiliman ang mga aswang na to. Pero iniwan nyo pa rin ako. Mga wala kayong kwentang kaibigan. Oo na, wala na kaming kwenta. Patayin mo na lang kami. Hindi ako papayag na maging isang aswang na katulad mo. Kaya't patay mo na ako. Walang problema. Kapag namatay ka sa gutom, kakainin ka rin naman namin. Pero kung ayaw mo pang mamatay, mas mainam na kumain ka at maging isa sa amin. Franco, patay mo na kami. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Humahalakhak na lumabas ng pintuan na yon si Franco. Natanaw ko si Romeo. Hinang-hina na to. Maputla na ang kanyang balat at tuyong-tuyo na rin ang mga labi nito. Napakasakit sa pakiramdam na makitang hirap na ang kaibigan mo. Gutom na ako. Ayoko pang mamatay. Makalipas ang ilang taon, ay magkasama pa rin kami ni Romeo. Hindi na kami nangangalakal ng gulay. May bago na kaming negosyo ngayon. Isang karinderya. Ako ang tagaluto at si Romeo ang tindero. Doon namin itinayo ang karinderya sa dating nakainan namin. Ay hindi pala kami nakakain. Si Franco lang. Romeo, luto na tong in-order nila. Mukhang gutom na gutom ang mga biyahero na yan Kapag naghanap ng kalamansi, alam mo na isasagot mo Oo naman pre. Matik na yan.